Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1941 hanggang 1945. Noong panahong inakala ng lahat na patay na si Aaron, tumama na ang kamao ng lalaki sa dibdib ni Aaron. Sa nakamamatay na kapangyarihan ng kamao na ito, kahit na ang tunay na Daisy Level Master ay hindi nang ahas na labanan ng husto. Talagang hindi umiwas ang lalaking ito. Sa aking palagay, wala siyang oras para mag-react. Nang makita ang eksenang ito, Xiao Xiao ay nanunuya na sa sobrang lakas, gusto pa niyang ma-promote sa antas ng Chanzi. Nakakatawa naman. Kumunat ang noo ni Lintong. Batay sa kanyang pag-unawa sa lakas ng Aaron, dapat ay napakasimple para sa Aaron upang maiwasan ang suntok na ito. Malaki ang lakas ng kanyang kalaban, ngunit hindi ganoon kabilis ang kanyang bilis kaya hindi niya ito maiiwasan. Paano ito mangyayari? Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Lintong puzzled said. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Sapat na ang suntok na ito para patayin siya. Nakakatamad. Akala ko may maibibigay siyang surpresa sa akin, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kasayang. Nabigo siyang umiling si He Xiao Xiao at nagpatuloy, mukhang ang taong handa mong gawin ng sobra-sobra. Ang Aaron ay hindi makakarating doon. Ang iniisip ng lahat ay parang 2 gisantes. Tinitignan niya na 3,000 ang patay, dahil kung tamaan nila ang puso ng ganoong lakas, magugulat sila kung hindi sila mamamatay kaagad. Ang ganyang tao ay nangangahas na ikumpara kay Lintong. Nakakadismaya. Ngayon siya ay isang tunay na biro. Talaga. Habang nag-uusap ang lahat, ang kalaban ay biglang sumigaw sa sakit, at sa kanyang mabangis na ekspresyon. Nang tamaan niya ang Aaron gamit ang kanyang kamao, para itong tumama sa tansong pader at nabali ang kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang Aaron ay hindi maaaring maging isang kalaban dahil sa kanyang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kinukulit mo ba ako? Sabi ni Aaron. Nagbago ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang mag-strike, ngunit sinabi ni Aaron na nakikiliti siya. Galit na galit ito, ngunit unti-unting nawalan ng malay ang kanyang kamao. Bilang isang partido, mas alam niya kaysa sa mga bystanders na iyon. Kahit nabigyan pa siya ng 10 pagkakataon, hindi niya kayang manalo ng Aaron. Anong nangyayari? Nakasuntok si Aaron, pero ayos lang. Paano ito? Umabot na ba sa ganoong kaila-hilakbot na antas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban? Sa oras na ito, sa wakas ay natanto ng publiko kung ano ang nangyari. Hindi naiwasan ni Aaron ang pag-atake, hindi dahil hindi niya ito maiiwasan, kundi dahil hindi niya binigyang pansin ang pag-atake ng ganito kalaki, at maaari niya itong labanan sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na katawan. Damo, bakal ba ang katawan niya? Paano ito magiging malakas? You don't have to fight back to win. This guy is so fierce. Mukhang lumampas na ang lakas niya sa level ng Xuanzi. I'm afraid he has the strength of Daisy or even Chanzi. Lahat ay namangha. Naiintindihan din ni He Xiao Xiao na may mapang-uyam na ekspresyon ang nangyari, na dapat maging marangal ang kanyang ekspresyon. Kahit na ang isang master ng antas ng Chanzi sa tabi niya ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, natatakot ako na walang sino mang mas mababa sa antas ng Chanzi ang maaaring maging kanyang kalaban. Si He Xiao Xiao ay labis na nalungkot nang marinig niya ito. Lumingon siya sa master at sinabing, masyado mo siyang iniisip. Ngayon hindi siya nanalo. Ang Chanzi level master ay nagsabi na may malamig na ngiti, bagaman ang larong ito ay hindi pa tapos, ang kanyang kalaban ay walang pagkakataon na kumilos.
Kahit nabigyan siya ng Aaron ng isa pang pagkakataon, hindi siya nang ahas na kumilos, dahil ang kanyang kamao ay may tuluyan ng iniwan. Nagngangalit si He Xiaoxiao. Ang gusto niyang makita ay ang Aaron na nahulog sa Challenge Arena, o kahit na namamatay sa Challenge Arena, sa halip na makita ang Aaron high-spirited side. Ang mga maglakas loob na huwag pa. Pansinin siya ay kailangang magdala ng malubhang kahihinatnan. Hindi siya pinapayagan ni He Xiaoxiao na magpatuloy na mabuhay sa Apocalypse. Lintong, sana hindi mo ako pababayaan. Sabi ni He Xiaoxiao kay Lintong. Walang magawa si Lintong, at ayaw niyang makitang magpakitang gilas ang Aaron, ngunit ito ang lakas ng Aaron, na walang makakapigil. Kahit na sa pagsubok sa pag-promote, hindi sigurado si Lintong kung ang taong inayos niya ay maaaring huminto sa Aaron. Dahil ngayon lang sinabi ng master ng Chanzi level na walang sino mang mababa sa antas ng Chanzi ang maaaring maging kalaban ng Aaron, ito ay ganap na hindi lamang sinasabi. I'll make him do his best. Sabi ni Lintong. Sa oras na ito, sinabi ni Aaron sa kanyang kalaban, gusto mo bang bumalik? Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pinagpapawisan ang lalaki. Halika ulit. Kahit 10 beses pa. Itong suntok lang ay nabali na ang isang kamay niya. Ang gawin nitong muli ay para lamang mabali ang kabilang kamay. At ito ay Aaron ay hindi lumaban, sa sandaling siya shot, ang katapusan ay hindi may larawan ng isip. Saglit na nag-aalangan, ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at sinabi kay Aaron, susuko na ako. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen at lumabas ng challenge arena. Tapos na ang grading match na ito, at nagtatapos sa paraang walang naisip, hindi man lang siya nagbigay ng kamay, pero nanalo siya. Sino kayang kalaban niya? Napakalakas ng lalaking ito. Tila malapit nang mawala ang reputasyon ni Lintong bilang anak ng langit. Gusto ba niyang magtala at maging kauna-unahang tao sa kasaysayan ng Apocalypse na na-promote sa ranggo ng Chanzi sa napakaikling panahon? Ang saksakan ng hangin ay parang piraso ng damo sa dingding, at biglang bumagsak sa Aaron. Ang mga taong minamaliit ang Aaron noon ay nagbago ng kanilang pananaw sa Aaron. Ito ay Apocalypse, isang lugar upang patunayan ang sarili ng may lakas. Hanggat mayroon silang malakas na lakas, maaari silang makilala ng iba. Tanging lakas ang iginagalang. Pagkatapos ng first grading match, mabilis na kumalat ang balita sa pandinig ni Hilaw. Para sa ganoong resulta, hindi siya nagulat, dahil napakataas ng inaasahan niya para sa Aaron. Kung hindi niya makayanan ang maliit na problemang ito, hahayaan siya ng Aaron. Gayunpaman ang prosesong ito, hayaan pa rin niya'y lumang ilang aksidente. Hindi man lang kumibo si Aaron, at nagawa na niyang sumuko ang kabilang panig, matandang Lee. Nataman daw si Aaron, ngunit natamba niya ang kamay ng kanyang kalaban. Ang kanyang pisikal na kalidad ba ay umabot sa ganoong kaayla hilakbot na antas? Ang katulong ay nagtanong na parang dalawang gisantes, na nag-iisip na ang balita ay maaaring magbago sa proseso ng pagpasa ng mensahe, kaya't ang balita ay naging mas tumpak. Ngunit pagkatapos magtanong muli, ang sagot ay eksaktong pareho, na ikinagulat niya. Ang ganitong uri ng malakas na pisikal na kalidad ay imposible kahit na para sa mga Panginoon ngayon, kaya't ang katulong ay hindi makapaniwala, dahil sa kanyang opinyon, ito ay lampas sa pagpapaubaya ng mga mortal. Naguguluhan din si Hilaw. Hindi niya maipaliwanag ang ganitong uri ng pisikal na lakas, o kahit na ito ay lampas sa kanyang pangunawa. Ngunit higit siyang nagtitiwala na ang Aaron lamang ang makakalutas sa krisis. Natatakot ako na ang Aaron lang ang kayang bilhin ang 3 salita ng tagapagligtas. Tulad ng sinabi ko, siya ang tagapagligtas at may malakas na katawan, na maaaring magbigay sa kanya ng isang mas mahusay na kalamangan sa pakikitungo sa mga nilalang sa ikalawang mundo. Ito ay mabuti para sa Apocalypse at sa buong mundo, sabi ni Lee. Tumango ang katulong. Ayon sa Apocalypse Secret Scripture, ang mga nilalang sa ikalawang mundo ay napakalakas sa pangangatawan, na siyang dahilan din kung bakit napakaraming Chanzi level masters ang bumagsak. Kung ang mga masters sa antas ng Chanzi sa oras na iyon ay maaaring magkaroon ng malakas na pangangatawan ni Aaron, hindi nito gagawin ang digmaan ng ganoon kabanggas. Mr. Lee, mas naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Sabi ng katulong. Samantala, nakarating sa 3 bulwagan ang balita. Matapos marinig ito, Xia Qingfeng ay nakaramdam ng katawa-tawa sa unang pagkakataon, na hindi talaga kapani-paniwala.
Ngunit nang paulit-ulit na kumpirmahin ng kanyang mga especially iya ang pagiging tunay ng balita, naging seryoso ang ekspresyon ni Ching Feng. Sigurado ka ba, ang kanyang pisikal na lakas ay talagang makakabasag ng mga kamay ng isa't isa? Tanong ni He Ching Feng. Tumango ang especially iya at sinabing, ilang beses ko na itong kinumpirma. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ko siyang ipadala sa iyo. Hayaan mo siyang pumunta kaagad, at makikita ko kung ano ang nangyayari. Mali ang pandinig at totoo ang nakikita. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, ayaw niyang paniwalaan ni Ching Feng, o hindi siya makapaniwala. Di nagtagal pagkaalis ng scout, nagpakita siya ng 3:00 kasama ang kalaban ni Aaron. Bilang isang taong antas ng Xuanzi, hindi pa siya nakakaugnay sa lugar ng 3 bulwagan, at siya si Ching Feng, ang pinuno ng 3 bulwagan, ay hindi pa nakikita ng ganoon kalapit. Kaya naman, labis siyang nag-aalala na hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumangala sa harap ni Ching Feng. Itaas ang iyong kamay, sabi ni He Ching Feng sa lalaki. Bumalik sa templo Panginoon, ang aking kamay ay ganap na walang silbi, at ngayon ay wala na akong malay. Sabi nung lalaki. Sumimangot si He Ching Feng, 2 hakbang pasulong, hinawakan ang kamay ng lalaki, lalo pang sumimangot. Hindi lamang ang kamay ay walang silbi, kundi pati na rin ang phalanx ay nasira, at kahit na ang pulso ay may halatang fracture phenomenon. Ito ba talaga ang resulta ng pagsuntok mo sa Aaron? Huminga ng malalim si He Ching Feng. Ang gayong malakas na puwersa ng anti-shock ay ginawa ng katawan ng tao, na naging dahilan upang hindi siya makapaniwala. Back to the temple lord, it's true. If you want to know the detailed process, I can tell you how I felt at that time. Sabi nung lalaki. Umiling si He Ching Feng at sinabing, hindi, umalis ka na. Ang mga resulta ay ipinakita sa harap niya, na sapat na upang patunayan ang lakas ng Aaron. Ang detalyadong proseso ay walang kahulugan para kay Ching Feng, at hindi niya kailangang malaman. Dahil kapag may ganoong master sa 4 na gate, malalagay sa panganib ang katayuan ng 3 bulwagan. Kahit na pumunta talaga si Ilaw sa ikalawang mundo, hindi niya mapipigilan ang Aaron. Itong matandang ito, saan siya nakakita ng ganyang halimaw? Sabi ni He Ching Feng, kinakagat ang kanyang mga ngipin. Ang kompetisyon sa pagmamarka ay nagpapatuloy pa rin, ang Aaron at Jiang Yingying ay pumasa sa pagsusulit sa lahat ng paraan, halos walang anumang pagtutol, maayos na pumasok sa susunod na round ng kompetisyon sa pagmamarka, ang pagsubok ng mga eksperto sa antas ng Dizzy. Bumalik si He Xiaoxiao sa 3 bulwagan na may matinding kawalang kasiyahan. Ang Aaron ay nasa limelight, na dahilan kung bakit galit siya sa kanyang mga ngipin. Ngayon ang buong apocalypse ay usap-usapan na ang Aaron ay napakalakas, at maaaring magtakda pa ng record para sa pinakamabilis na promosyon sa antas ng Chanzi. Hindi niya matanggap ang tagumpay ng mga taong minsang binaliwala siya. Ngayon ay mayroon lamang siyang ideya sa kanyang isip upang ihinto ang Aaron, ipaalam sa lahat na ang Aaron ay basura lamang. Anong problema? Hindi ka ba pumunta sa grading match? Sinong nag-provoke sa'yo? Nang makita ni Ching Feng ang malungkot na mukha ni Xiaoxiao, nagtanong siya. Dad, do something for me. I'll stop Aaron. Itinago ni He Xiaoxiao si Ching Feng tungkol sa bagay na ito, ngunit ngayon kailangan niyang sabihin sa kanya si Ching Feng, dahil nag-aalala siya na hindi mapipigilan ni Lintong ang Aaron. Pakinggan ang tono na ito, malinaw na may contradiction sa pagitan ng 2 tao, na nagpapagulo sa kanyang Ching Feng. Ang oras ni Han Sanchen para sa apocalypse ay napakaikli. Paano siya at Xiaoxiao makakalabas ng contradiction? What's the matter? How did he provoke my precious daughter? Tanong ni He Ching Feng. Huwag kang mag-alala, kailangan mo lang akong tulungang humanap ng paraan, hindi ko siya hahayaang magpakitang gilas. Sabi ni Xiaoxiao. Lumapit si He Ching Feng sa kanyang tabi at sinabing may nakakaaliw na mukha, anak, dapat mong alam na alam ang mga alituntunin ng apocalypse. Kahit na ako ang Panginoon ng 3 bulwagan, hindi ko masisira ang mga ito. Ipapahiya mo ba ang iyong anak pagkatapos niyang ma-promote sa tuktok ng hagdan? Sabi ni He Xiaoxiao na may luha sa kanyang mga mata. Nakita ni He Ching Feng, isang alipin ng kanyang anak na babae, ang eksenang ito. Nadurog ang puso niya at galit na sinabi, mahal na anak, sabihin mo muna sa akin kung paano kanya na-provoke. Kung talagang nagkamali siya, ang tatay niya ang maghihiganti para sa iyo. Sinabi ni He Xiaoxiao kay Ching Feng ang tungkol sa salungatan sa pagitan niya at ni Aaron.
Walang pagpipilian si He Ching-feng kundi alamin ang kasalanan ni Aaron kahit na gusto niyang mamitas ng buto sa itlog. Anak, hindi mo ba alam na ang Aaron ay mayroon ng asawa at mga anak? Ito ay maliwanag na siya ay walang malasakit sa iyo. Sinabi ni He Ching-feng, maiintindihan ba iyon? Galit na nagkatinginan si He Xiaoxiao sa isa't isa. Hinahanap siya ng mga taga-Changqi, ngunit hindi siya pinapansin ng Aaron. Paano mo maiintindihan ang taong nakasanayan ng hawak sa palad niya, Dad? Gusto mo bang intindihin ko siya? Malamig na sabi ni He Xiaoxiao. Napabuntong hininga si Ching-feng sa kanyang puso. Sinira niya ang lahat ng sakit ng prinsesa. Bakit siya dapat managot sa kasalukuyang karakter ni Xiaoxiao? Gayunpaman, siya si Ching-feng ay isang anak na babae. Wala siyang magagawang mabigat sa kanya. Good daughter, let's just let it go. Natatakot ako na ang apocalypse ay magkakaroon ng malaking problema kamakailan. Maaaring makatulong ang Aaron sa problemang ito. Sinabi ni He Ching-feng na sinabi sa kanya ng matandang Lee na ang Aaron lamang ang makakapagligtas sa apocalypse. Bagamat hindi siya naniniwala dito, maaari siyang gumawa ng ilang kontribusyon sa apocalypse gamit ang lakas ng Aaron. Napakalulungkot para sa apocalypse na patayin ang gayong isang master dahil sa pagiging kusa ni Xiaoxiao. Sa harap ng maliliit na bagay, siya si Ching-feng ang manggangguna sa pag-aalaga sa mga interes ng ikatlong bulwagan, ngunit sa harap ng mga malalaking kaganapan tulad ng ikalawang mundo, siya Ching-feng ay hindi ng ahas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!